Good day mga kaabis, good day mga kalapatid. So welcome sa Pigeon Talk 1-on-1 with Boss Jaime Lim. So our special guest for this episode, walang iba, ang Mr. Palaspas ng Rizal. Si Boss Chit Sulayaw. Yan, welcome. Welcome sa Pigeon Talk 1-on-1 with Boss Jaime Lim. So, Sir Chit, bakit ka tinawag na Mr. Palaspas? Ayun nga, dahil sa na-develop ko bloodline. Yung na-develop ko kasi bloodline is combination ng Stichelbout, Bulletproof. Ngayon, tinasukan ko siya ng John Arden para yun yung mga ginagamit ko sa mga sprint race ko at saka yung mga kumuha sa akin na pang-quadruple race nila sa international at saka dito sa atin sa local. So, yung line mo ginagamit for all R ng mga... Ginagamit din ng mga may nag-champion dyan yung gamit ni Boss Klebs Loop, si Raymond Caliba sa EDL nila. Hindi ko lang tanda kung season 1 o season 2. Yes. Nag-champion siya, yun yung gamit niya. Ipinasok nito sa mga bloodline na hawak niya imported. Yung bloodline ko, yun ang kinumbay niya nun sa mga nakuha niya imported na bloodlines. So, ayan din yung line na yung port. Tama, Oo, port hindi. overall ka ngayon ng PHA MacArthur. So, ngayon season na to. Bali, sa MacArthur kasi, marami na ako napauwi niyan, boss eh. Bali, 2015, 2016, 2017, nagpauwi ako ng MacArthur. Unang-unang sali ko yan eh, 2015. Nagpauwi na ako hanggang 17. Tapos, naulit siya ng 2023. Tapos ngayon. NCR sector ka, no? Tama. NCR sector. NCR Ayan. sector. So, after nun, ito yung pinaka-latest achievement mo nung nag-port overall ka ng Nag-port ako. PHA Ano na to? Mga apo na. Mga apo na. Kaapu-apuhan na. So, talagang prove it. Pa rin yung performance nila. Mm. Bali, usong-uso kasi sa Rizal, yung mga speed races eh. Pan race, sprint race yan. Kaya nung pandemic, dinevelop ko yun. Tinignan ko, uubra ba yung Stichelbout button room sa malapit. Tsaka yung na-implement ko na dyan Arden. So, nang na-test ko na, yun puro panalo siya, back-to-back champion ng mga fan race. Yung John Arden mo is imported or island mo na? Luis. Luis Chu. Luis Chu. Okay. Bandebra, Luis Chu rin. Luis Chu. Luis Chu rin. Tapos yung Tomiso, yung Stichelbout Tomiso. Stichelbout Thomas. Yun din ang ginagamit ko. Teacher about ni Tommy Sofan, Victor Lim. Yes. Tournament. Pinaka-baseline niya, Victor. So, yun. Yung mga ginagamit ko bloodline, yung ginagamit ko pang sprint, yun din yung ginagamit ko pang long distance races ko. Okay. Ayun din. And then, balita ko, ikaw na ang law manager ng FPR Supreme Warrior. Yeah. Yun nga. So, kamusta na sir ang ano natin? Papasalamat ako sa NPR 1 to Place na bigyan ako ng chance na mag-handle. Although, medyo challenging sa akin kasi first time ko humawak ng ganun na madami. Hindi nga lang madami, talaga madami. Yes. Kaya, nag-challenge ako. So, far, okay naman yung pag-handle natin. Sa ngayon, sana sa mga susunod pa o bago mag-umpisa yung training natin, magtuloy-tuloy yung health ng ibon. So, par ngayon, nakatuto kami ng mga lukman ko na magsisipag at saka magagaling na lukman. Ilan Lokman ba? Sa ngayon, 3 po. Takta. Ang ginagawa namin ngayon, nakatuto kami sa health and prevention. Yung napanggit mo na mas hindi na ganong tinatamaan lang ngayon Yes, sa last year. Anong ginawa ninyo? Why lesser casualties na this year? Magaling yung sistema niya ngayon. Bali, sa akin kasi, yun sa ngayon kasi, nag-base ako dun sa mga naging problema nung season 1. So, parang tinwist ko ng konti. Yung mga ibon, hinerbal ko muna sila ngayon. Hindi, ito tanong. Kasi may nagpadala. May araw ka, Sabado, I think. Yes. So pag one batch, you quarantine, kinawa. Yes, sir. So, individually o magkasama, paano quarantine niya? Bali, ang ginagawa ko, pagdating ng ibon, naka-quarantine siya, pinapipili ko muna kasi, may mga bata kasing dinadala. So, hindi ko sinasama yung mga medyo may edad na doon sa talagang sobrang bata. Okay. Hindi ko siya inahalo. Kumbaga, kina-quarantine namin siya for 10 days. Bago namin siya dalhin sa pinakamalaking group namin, dadalhin muna namin siya doon sa sa quarantine to namin na medyo malaking group. Doon sila babakunahan at the same time doon na rin sila papaliguan. After nun, doon na namin sila lalagay sa malaking group. Kaya, yung sistema namin doon, na-organize. Ngayon, pag doon pa lang sa dating ng ibon sa quarantine section,
pinapasalubungan ko na kagad yun ng mga honey, mga pure honey. Kumbaga, inaano ko less antibiotic talaga. Okay, sa dami ng ibon, paano nyo malaman which one wala sa condition or which one may sakit? Mm. Yung may Bali sakit yung na pag namamonitor ng mga lukman natin, makikita. Yes, nakikita. Ngayon ginagawa ko yung pinabubukod ko na. Okay. Ngayon, once na pinabubukod ko na, yung mga nakabukod, bibigyan natin yun ng 5 days to 7 days antibiotic. So far, marami naman nakakasurvive. Yung mga hindi nakakasurvive, yun yung nagiging casualties na. Okay. Kasi once na hindi nila na overcome yung, kumbaga hindi tumalab sa kanila yung 5 to 7 days antibiotic, kung na tayo magagawa dun sa mga iba na may sakit. So, replacement. Replacement. Okay. Pero malalakas na lumipad yung mga Malalakas ang natin, tipo no? natin. Yun nga. Minsan nakakatakot din. Nakita naman namin sa mga videos, sa mga live namin. Talagang sobrang tataas lumipad at talagang nagre-range ng mga 1 hour ang liparan nila. Ilan, ano capacity nung 4,000. 4,000? So, up to when ang acceptance niya? Ang last day ng acceptance natin is July 31. Okay. New entries and replacement hanggang Okay. July 31. So far, nasa 1 to 1.3 na rin ang mga Oo. ibon natin sa oil or. Unlike before kasi, yung mga gantong season kasi, marami na kaming casualty na. Pero ngayon, dahil sa pag-handle ni Sir Cheat, medyo na-lessen namin yung mga casualty. Siguro, ang nilang namin na monitor pa for the meantime yung mga overfly. Kasi syempre, pagka-casualty, nasa aming singseng. So, nakikita namin at na-PPM na kagad namin sa mga owner kung sino yung mga for replacement. Kaso pag nag-overfly, pag nag-manual inventory kami at check naman ng mga owners, participants yun, nakulang yung entries nila. So, kailangan nila mag-replace ng mga ibon. Okay, one question about one lock race. Pinaka-viewing niyo muna. Yes, sir. So, gaano katagal? Umaano kami ng mga 1 week or 2 One week weeks viewing. ng viewing. Actually, sir, ang viewing natin, malaki. Nakakalipad sila ro. Wala namang problema dun sa viewing. Ang overplay namin kasi, sa tingin ko, dun sa paglipad ng ibon, hindi naman sila nag-overplay na pag pinakakawalan eh. Ang tingin namin nag-overplay pagka nagre-ranging na sila. Eh, yun, hindi na natin kontrolado yun. So, nung bata pa, hindi naman. Hindi naman sila nag-overplay ng malayong mag-ano eh. Ang problema, yung pag sumabay na sila dun sa marami, ang ibon kasi natin talagang ang lipad nila host to host talaga eh. Ang lalakas ng ibon. So, yung lock ninyo, yung one lock, raised lock ninyo, vicinity, may ibang nagkakalap. Yeah, that's good. Wala. Saka makikita niyo po, pagka nag-raging talaga kahit nasa kipeo, ang ganda tingnan. Talaga. Mostly siguro, kaya nagkakaroon ng overplay kapag kayo, halimbawa, napapasabit sa mga pauwian ng mga clubs, parang minsan yung iba nabibitbit. Kaya pagka nagpapalipad kami, minsan, kahit pagka minsan may makikita ka pa isa-isa, dalawa, isa Ang na. halahala kasi sir is training point yan eh. Lalo ng mga taga-Rizal. Yan kasi ang pinaka first dropping namin pagdating sa Rizal. Kaya usually yung mga nagtitraining, yan talaga yung pinaka tossing point nila, dyan sila nagtitraining. Kaya yung ibang ibon natin na napapasama ro, yun ang nakakatakot. Yung biglang mapapasama dun sa na lumilipad na mga flyer natin dun. Yun ang kuha ko sa one lock race. Aside from Philippines na sa abroad, kung ganong casualty ng overfly, like dito sa inyo, tingin mo, malaki bang nawawala? Siguro sir, hindi na eh. Kasi naano ko na eh. Nung time na nakikita ko ng gano'n na nangyayari, binago ko na yung pag Sunday, hindi na kami nagpapalipad. Dahil may pa. Kasi nga may mga magte-train doon. Yun din yung iniiwasan namin na pag Sunday, viewing lang sila lahat. Tapos painit o sir, paligo sa ulan. Pero yung bibito kami ng Sunday, hindi na. Kasi nga, Sa abroad, tingin mo, araw eh. malaki bang kwan na overfly? Depende din yun boss sa location. Tama naman po kayo doon. Kung vicinity, kung Yes, meron sa vicinity. mapunta sa Opo. Sa kamisan kasi, for example, kung medyo matagal na yung OLR, may mga ibon kasi na bumisita ulit. Tapos minsan napapabudget na ng tapos minsan binibitbit ng yung Pero mga saan young tinatanong ko, kasi pag pinadala ng matanda, baka mag-overfly. Kung bata man, baka mabuli. So, ang nakikita lang po kasi namin ng problem doon, yung mga sobrang bata kasi,
Kaya nga ang precaution namin dyan, kailangan ma-identify namin yung sobrang bata. Mhm. Kasi pag once na hindi namin na-identify, minsan pag nabuli sila ayaw na kumain. Ayun ako na. When yung sinasabi niyong sobrang bata, more or less how old? Kasi minsan may nagdadala kasi mga parang 1 month pa lang. So, sa akin naman, hindi namin ma-quality. Iba-ibang lugar dumadating. Kaya ang ginagawa ko, pagdating sa FPR, What's the best? 2 months? Pinakamaganda. pinaka-bata po. Hindi, ano yung pinaka 2 months old ba? Ang dapat pinakamaganda. 60 60 days talaga. Okay. 60 days talaga. Ah, Ang ideal naman po talaga dapat at least mga 60 to 100 days naman ang mostly sa international OR, ganun naman dapat ang ano. Okay. Para Tsaka, yung hindi pagkakasakit, Hindi mahirap magturo, sir, nung yung mga 2 months old na. Let's say, may dada 3 months, kaya pa ituro. Kaya pa. Yes. Kasi open naman yung ano natin. saka 6 months sir may nagsasubmit eh. Meron pa nga doon, nasa quarantine pa lang, nag-itlog na eh. Oh, Pero yung ibon na yun, tinandaan ko, tumapos naman, nag-finisher naman siya. okay. O kaso, nagbutas lang naman, nagbutas nga lang. Pero dumulo yung Saka ibon. struggle din talaga, sir, ng Oo. mga young bird eh. Sa napapansin ko lang, yung 1 month to 4 months, yan yung ano eh, yan yung parang delikado sa mga sakit. Pero once na siguro nag-edad na sila ng mga 5 months, dyan ay Matibay na. medyo tumataas ng immunity. Matibay na. Oh. Kaya nga sabi ko at least, magpasa sila siguro mga 2 to 3 months. Para yung 4 months and 5 months, yun na rin yung sa one loop. Mhm. At madali na nating magawa ng paraan pag mga ganun eh. Kasi yung 1 month talaga, parang hirap-hirap yung survive. Tulad ngayon, may dumadating, pinabubukod ko. Lalo ngayon, meron tayong tinatawag na replacement. Yes. Oh. So may magdadala niya ng mga bata talaga. Mhm. Hindi natin maiwasan yun. Tatanggapin natin, nakabuod yun. Kasi ang ginagawa namin, yung mga sobrang bata, nandun lang sila sa isang room na magkakasing age. Kumbaga, pagka medyo luminaw na, saka lang namin siya ilalabas. Yung mga for replacement, mga nagkakasakit, Sa ngayon, hindi pa namin na-experience kasi nga magre-replacement pa lang siya. Kumbaga, Bali- tinatapos pa lang namin yung O, annual tapos pa lang inventory namin. namin. Kasi ang problem namin for past week, di ba nag-uulan na po, medyo malakas yung ulan. So, medyo dedicated kasi yung mga Loftman natin nagkakasakit na sobrang din napapagod din. Siyempre, Sumasabay. ang nila po kasi maintindihan din ng mga participants natin. Kasi yung mga Loftman natin, siyempre, sa sobrang dami din po kasi ng ibon. Kumbaga, siyempre, isa-isain po namin yan. Lalagyan namin ng e-chips, encode namin individually. So, doon kami nagkakaroon. Minsan kasi, may mga chance po kasi na kapag, lalo kapag, siyempre, naka-open loft naman po tayo, may mga umuwi pa po. So, kapag may mga umuwi, pag wala sa record namin, i-check ko po for last season. Kasi ma-identify mo naman kung 2024 naman yung season year. So, kapag may mga ganon, yun, nag-PPM na ako sa owner and then tinatawagan. what's the usual sickness nila? One eye cold? Yes, one eye. Talagang yun naman talaga yung paano sa atin, sir, gagawa sa panahon. And then yung sunod, sir, yung PFB, kasi pag nakita na namin, gumana na, kal na. Hindi na namin, wala nang... Do you vaccine again or? Yes, after 10 days po. Using game changer, ni Sir Virgin Enriquez and Dofax. Ayan. So, 4-in-1 vaccine po siya. Okay. So, isa sa mga sponsors din po namin siya. And then, yung honey namin, si Bruno Partel. So, thank you so much. And then, Top Pigeon, Wingmaster Bersilaga, VNJ Speed Flight, ayan, Tolome Probiotic, yan yung mga natin, mga sponsors natin for FPR. And then open pa rin kami for any sponsorship. And then Kalapatid Mix and Nutrina Feed Supply. Yan. Yung honey niyo, Brunos. Yes, wild honey po siya. Kumbaga, yung mga wild honey po natin, ang mga kumukuha po dyan, yung mga kababayan ating ita, mga Aita. So si Sir Bruno po, ang ginagawa niya po, tinutulungan niya po yung mga Aita na yung product nila. Wild honey is more expensive or cheaper? Mas depende po sa ano. Ang wild honey po kasi natin seasonal eh. May times po kasi na ano, Tag-ulan, wala yan. wala po. Kaya po, ang kumukuha na sila ng maraming supply doon sa season po na may mga honey. So, ang ginagawa po ng ating sponsor ay ang ginagawa po nila, tinutulungan nila yung mga kababayan natin doon para at least ibenta yung product nila. So, ang ina-ads lang po natin sila. And then, masarap. Masarap naman yung honey niya.
So far, kumbaga minsan nag-iba yung kulay. So depende siguro sa Yung kulay yun. Yung kulay Oo. yun. Effective naman sa iba natin. Oo. May honey farm ako, alam mo? Yes. Hindi ko makita. Ayun nga. Pero so far, maganda naman yung yung business ni Sir Bruno kasi talaga mabenta siya talaga. Parang mas cheaper siya compared to sa mga nasa mga grocery market. Kaya mas siguro din kayo na talagang wadan. Saka puro siguro. Yes, puro. Yes. Walang halong asuman. Walang halo. Oo, puro. Okay. Kasi na-check din namin siya. So, bukod sir sa FPR Supreme, may mga announcement pa ba tayo? For those dun sa mga gusto mag-submit pa ng entries, invite Yung mga them. nagtatanong na hanggang kailan ang deadline, bali hanggang July 31 pa. Pwede kayong mag-new entries at saka yung replacement pagsasabay na lang yun. Yes. And then, ngayon wala ang magiging draft off na natin, lahat yun sa main na. Kasi natapos na yung contract natin dun sa L300 na inaano natin. Bali So, lahat na sila replace. Basta na may Doon na sa main. Sa Pililla Rizal. Sa Pinilya na. So, kung pupunta po kayo doon, ang i-waste nyo lang po yung Hala-Hala Arc. Yung arko ng Hala-Hala kasi kami yung huling bahay bago mag-arko ng Hala-Hala. Nasa left side. So, pagka nasa left side, makikita nyo na kagad yung lock doon pa lang saan. What's that? Hala-Hala Rizal. Okay. So, nasa boundary po kami ng Pililla Rizal at then ng Hala-Hala Rizal. So, ayun. So, invite them. Sana to check. yung mag-entry pa hanggang July 31, ma-open pa sa entry natin. Yung mga naka-ready na 30 days, 30 to 60 days na ibon, mas okay yun. Pero yung mga bata, okay lang. Gawa ng meron naman tayong nilaan na Room for kwarto it. para sa mga bata para sama-samahin natin sila para Tutukan. pumasan yung casualties natin. Yes. Kaya huwag kayong mag-alala. Okay yung mga ibon natin doon. Yung mga hindi natatawagan, alam nyo na. Wala kayong casualties. Pero Ganun pakicheck na lang. North Check na lang. South po ang South. race natin. South ang race natin. Makikita nyo naman yung sa post namin na sa Overfly, ipopost ni Sir Aaron. Ayun. Si Sir Jaime, konti lang. Isa lang yata. Dalawa yung niya, yung wala. Pleto. Maraming player naman na kompleto yung ibon nila. Kaya huwag kayong mag-alala. Pasok nyo lang ibon nyo. Kami na bahala. Yes. Kami na bahala. And then, bukod sir sa FPR Supreme, alam ko may pet supply. Ayan, Poultry supply yun, ka rin. may poultry supply din ako. Yung mga gusto mag-order. Kaso, direkta na lang kayo sa akin. Pwede nating i-deliver. Lalamove or pwede rin sa mga movie dyan eh. May mga kumukuha din naman sa akin. Open yun. Yung mga pangailangan nyo, mga Wingmaster, Bercelaga, meron tayo yan. Kumbaga yung mga nakatutok ako sa kasi pang-ibot talaga, pangkalapate kasi nandun yung mga tanong eh. Kumbaga mas nadali nating masagot pag may mga tanong na tungkol sa ibon. Yung iba hindi na eh. Basta nakatutok ako sa pang-ibon, kung ano mga kailangan nyo, magsabi lang kayo, magtanong lang kayo. Pagka kaya nating sagutin, sasagutin natin. Okay, so shout out muna sa mga boss natin. Ayun, shoutout muna sa mga boss natin na si Boss Derny at si Boss Primer at yung mga masisipag at magagaling kong grupan. Salamat sa inyo. Kundi dahil din sa kanila, hindi rin magiging ganun yung maayos man eh. Kumbaga, nilagyan lang natin ang proseso compare dun sa nakaraan. Okay. Kaya So shout out din kay Chairman Rodinho at Raymond Dino Ayun. sa mga owner din ng FPR Shoutout sa inyo. Supreme. Tsaka, yun nga, may pinagkakabahalan pa ako. Yes. Ano yun? Yun sa Construction din po siya sa sa construction. construction mga pa ka sab- naman. Basahin sa glass and aluminum naman kami. Yes. Lahat na aluminum. Kasama ko yung aking engineer. Ayun. Yes. Okay. Ayos. So, ayan. So, invite, bukod sa FPR Supreme, i-shout out mo naman yung family mo. So, Ayun. before tayo Una- mag-end. Nagpapasalamat ako sa asawa ko na sobrang supportive Mm. tsaka sa mga anak ko. Ayan, unang-una, yung asawa ko kasi talaga walang problema sa kanya eh. Kumbaga, kung magtotos ako, kung saan ako pupunta, nakasuporta lang niya. Mm. Kumbaga, alam niya kung ano mga ginagawa ko. At saka yung mga achievements ko, Mm. dahil din sa suporta nila yan, syempre sa taas. Yes. Ayan, maraming salamat at yung mga kaibigan na malalapit sa akin, yung mga totoong kaibigan, shoutout sa inyo. Anak ko, yung kampal ko, yung bunso ko, tsaka yung panganay ko. Ayan. Ayan, yung family ko. Maraming salamat. At syempre,
kay Boss Aaron, Mm. at saka kay Boss Jaime. Yeah. Sobrang Thank you idol. for thank you for And thank you for joining us. Nabigyan tayo ng pagkakataon na makasama sa podcast nila. At saka, promote ko na rin yung podcast nila Boss Aaron at Jaime, yung Pigeon 101. Supportahan natin. Marami kayong matututunan. Bukod sa kanila, may mga guest pa na mauhusay na panshare na pwedeng magturo sa inyo. Kaya, supportahan natin lalo-lalo yung YouTube nila. Maraming salamat po. Thank you. Yan. Okay. So, dito naman sa podcast kasi natin, so ini-invite naman natin yung mga legendary fanciers natin, yung mga idols na at least gusto nilang makita yung sistema kung paano mag-alaga ng mga ibon yung mga idols natin. So sooner or later, halos lahat ng PHA nakalatag naman nakapila naman. So parang and then magkakaroon tayo ng meet and greet, sir. So inaayos na po Wala natin. pa, no? So inaayos pa po natin yung date. So we have our meeting by next week. Ay, hindi. I mean, ngayong week na to, with the Wingmaster and Bersilaga, para at least date and venue na lang, sir, ang i-workout. Venue, kung PHA, okay with Yes. me. Kung, Mm. kung meron silang mas malaking venue, that's better. Yes. So, pag-uusapan natin yun. So, antabay lang po sa ating mga fanciers dyan. So, magkakaroon tayo ng meet and greet, pigeon seminar, and then Q&A with your idols. Siyempre, invite natin yung mga idols, mga legendary fanciers ng PHA. So, magkakaroon tayo ng Q&A portion. And then, mas maraming surprise and mga freebies na pamimigay si Wingmaster and Bersilaga doon sa ating magiging pigeon seminar. So, again, huwag kalimutan i-subscribe ang aming YouTube channel, Advanced Hobbyist with Jaime Lim. Our page, mag-antabay lang kayo sa page namin sa mga live podcast po namin. Every week, magpo-post po kami ng mga live podcast po natin. At meron tayong mga every month naman po, meron tayong raffle draw na pamimigay po natin isang ibon at mga sponsored product, lalong-lalo na po ang Wingmaster, Bersilaga, and Tolome Probiotics. So, thank you so much po sa aming mga major sponsors and nag-iitay pa rin po kami for additional mga sponsor. So, join us po. And then, Bonamix. Thank you so much sa Bonamix. So, isa po sa additional sponsors natin ngayong season na to ng aming podcast. Thank you, Bro Jason Kaunan. Maraming salamat. So, magpapadala siya sa amin ng mga feeds niya, mga sample feeds na ibibigay natin sa mga ating mga guests para masubukan niya. Then, pag nakita lang worth it at naging effective, please, PM Jason Kaunan, Bonamix. Yan. So, again, Tonchit, maraming salamat. So, ayan, thank you so much. So again, antabi na po kayo for our next episode. So see you again on our Pigeon Talk 101 with Boss Jaime Lim. Ako po si Aaron Claudio, Boss Jaime Lim, Tolchit Solayaw. Thank you so much. Bye!